Hindi ba dapat medyo higpitan nyo ng konti? Di ba? In coordination with the traffic management, the LTO itself and traffic management. Dapat higpitan nyo ng konti, paghuhulihin yung lumalabag. Para madala. Kaya mababait magmaneho ang mga Pilipino in other places dahil mahigpit nun eh. Our Senate President, our Secretary has committed and he said that they will make sure that the practical driving course for motorcycle riders will be implemented before the issuance of license and before they are allowed to purchase motorcycles. Kasi nangyayari po ngayon, Mr. Senate President, ang dali hong kumuha ng motorsiklo, mag-down payment ka lang, ilang libo lamang, makukuha mo na, kahit na wala hong training, minsan po talaga, sa totoo ako'y rider, pero nakikita ko meron talagang mga hindi rin disiplinado, akala nila bisikleta lang na nalagyan ng makina. Kaya nagiging delikado. Kaya I think this introduction of mandatory training for motorcycle riders will be a big step towards road safety. And also, meron pang suggestion that aside from sa DepEd po sana, aside from the GMRC now that being implemented, that yung pong traffic rules, regulations, and etiquette be also included in the courses. Para alam na po ng mga tao, kahit na hindi po sila motorista, they know the traffic rules and for safety reasons as well. At saka, pero ngayon yan yung mga kasama sa road safety plan nyo. Paano yung mga dati na? Dati na may mga lisensya, dati na mga nagmamaneho. Hindi ba dapat medyo higpitan nyo ng konti? Di ba? In coordination with the traffic management, the LTO itself and traffic management. Dapat higpitan nyo ng konti, paghuhulihin yung lumalabag. Para madala. Kaya mababait magmaneho ang mga Pilipino in other places dahil mahigpit dun eh. Doon medyo hindi ka huminto sa stop sign. Huli ka agad eh. Ticket ka. Kung hindi man, yari ka rin sa Saka masunurin po sa ibang bansa. Sa ibang bansa, masunurin. Pag dito, bastusan eh. Di ba? Talagang, so, higpitan lang. Higpitan nyo lalo. Palagay ko, baka makaiwas tayo sa mga malalaking aksidente. Yes, Madam President, Mr. Senate President, Secretary Lopez said that they will have, they'll make sure that the enforcement will be stricter this time, and they will employ a merit and demerit system na talagang pag ikaw frequent violator, wala na, your license can be suspended or even canceled. Yan, oo. Tama yun, because iba yung nag-iigpit eh. Ako, nagpapahuli. Mga 3 beses na ako huli na speeding sa sa NLEX tsaka sa SLEX nagpapahuli ko. Masarap po kasi driving kotse niya, SP. Minsan lumalampas eh. Hindi, may mga babagal lang kasi, kaya nilalampasan ko. Ngayon, nakakatawa nga minsan eh. May anecdote si Senator Lacson. Sayang, wala pa siya rito sa taas eh. Nahuli si Senator Lacson sa Skyway. Sabi, nagpahuli din siya. Nagpapahuli yun eh. Minaabot niya yung lisensya niya. Sabi sa kanya, ay, pangalawang beses na kayo nahuli. Sabi sa kanya, sabi nung nanguhuli. Yung Skyway Patrol. Sabi, pangalawa kayong nahuli namin. Tinanong ni Senator Lacson, sino yung isa? Si Senator Soto. Anyway, your proposed 100 million for the implementation of the Philippine Road Safety Action Plan 2023-2028, wala eh. Wala ako nakita. Both in the NEP and the GAB. Walang funding. Ano ba ito? What would be the effect if that is not funded?